Hello mga kapatid, magandang umaga po. Tayo po ay mag-uumpisa ng mga kampanya, no? Sapagkat ngayon po ay matatapos na ang campaign at eleksyon na ngayong susunod na buwan. Marami po nag-request na banata natin si Erwin Tulfo, no? Ito na po ang pinakahihintay natin, ano? Si Erwin Tulfo po ay may malapit na haharap na. Si Erwin Tulfo po ay haharap na sa isinampang kaso ni Attorney Toto Causing at iba pang lawyer regarding po sa kanyang disqualification, no? Si Erwin Tulfo po ay isang American citizen. Nakasaad po sa ating batas na ang dapat uupo sa ating gobyerno ay tunay na Pilipino. At yan po ay sinusuway ngayon ni Erwin Tulfo sa kagustuhan niya na mapaupo sapagkat siya po ay isa sa tao ni Duterte, no? Isa po siya sa tao ni Duterte. At eto nga po, pakinggan niyo po ang pambabastos niya. Ito, sandali lang po Pakinggan niyo po ang ginawa niyang pambabastos noon kay Attorney Leni Robredo. Ayan. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Leni Robredo, makinig kang babae ka. Hoy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong kanipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi hinayupa ka, pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Loko-loko ka. Yan po. Yan po si Erwin Tulfo na walang respeto sa kababaihan. Mga kapatid, mga kababaihan, no? Iupo ba natin ang isang peking Pilipino sa ating gobyerno na walang respeto sa larawan ng ating ina at larawan ng ating bansa? Ang kagaya po ni Erwin Tulfo ay hindi dapat ibinoboto, no? Wala pong kakwenta-kwentang tao 'yan, no? Ginagamit lang niya ng pagbabait-baitan at paghawak ng ahensya para makakuha ng boto ng bayan, no? Ako po, meron po ako experience dito sa mga Tulfo, pero hindi na po ako nag-ingay, no? Kaya lang po, sa ngayon, ito si Erwin Tulfo na harap nga sa kanyang kaso for disqualification. Atin po suportahan ito sapagkat hindi po siya karapat-dapat na mapaupo sapagkat isa siyang dayuhan. Alam niyo po ba kung bakit ipinagbabawal ng COMELEC or ng batas natin na may umupong dayuhan? Sapagkat ang dayuhan po kaya hindi nararapat na umupo at maglingkod sa ating pamahalaan ay sapagkat kung gagawa iyan ng mga kapalpakan at anomalya, pag yan ay lumayas, hindi na natin yan mahahanap pa. Hindi siya taga rito sa atin, hindi siya Pilipino, kung kaya't siya po dapat ay ibasura. Alam niyo po ba na pangalawa pa siya sa kay Bongo sa survey ng mga DDS? Wow naman, no? Wag po kayo pasisilaw sa mga kabait-baita na ginagawa niyan. Wag po kayo pasisilaw sa mga ibinibigay kunwari niyan, mga pangako ng mga yan. Nako, hindi po. Bubuhayin lang nila ang katauhan ni Rodrigo Duterte kapag sila ay nakaupo na. Tigil-tigilan na po natin ang pakikipagtangahan sa mga ganitong klase ng politiko. Walang kakwenta-kwento, hindi dapat iboto, hindi natin siya kababayan, hindi siya Pilipino, kung kaya't siya po ay dapat managot dito at dapat aksyonan ito ng COMELEC hanggat maaga pa. Kapag ang COMELEC ay nangunsinte sa hindi natin kababayan, hindi tunay na Pilipino, meron po talagang mga anomalyang nagaganap sa COMELEC. Kaya po, ipagpatuloy po natin ang pagsuporta sa ating matatapang na kandidato ngayon. Nakikita nyo po ba ang ating mga kandidato? Mga palaban. Kaya hindi po pwedeng magloko-loko ang mga taga-COMELEC sa ating boto. Mga kapatid, bantayan natin ito, no? Kung hindi nila pinakikinggan ang isinisigaw ni Attorney Respicio, pues, abangan nila ang magiging aksyon ng mga kandidato na kanilang lolokohin sa boto ng tao, no? Ngayon pong eleksyon, ito na po ang pinakahuling barahan nating ibibigay para sa ating bansa. Kapag nag-fail pa rin ang boto ng mamamayan para sa mabubuting politiko, kandidato, ibig sabihin, pera-pera talaga ang labanan sa Pilipinas ng eleksyon. Kaya mga kapatid, abang natin. Tandaan, si Senador Teddy Casino, Senador Luke Espiritu, Senador Calio de Guzman, Senadora Franz Castro,
Senadora Arlene Brosas, at iba pang mga kapatid nating sanay sa lansangan makipaglaban para ilaban ang tama ay nandyan at kumakandidato. Lahat po sila ay ating iboto. Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan, sila po ay mga palaban. Kung kaya't kapag niloko ang boto natin, lintek lang ang walang ganti. No po? Hindi po titigil ang mga aktivistang ito. Hindi po titigil ang ating mga tagapamayagpag sa kalsada para ipaglaban ang ating karapatan. Tayo pong mga mamamayan ay uhaw na sa ikagaganda ng bayan. Kung kaya't naririto ang mga karapat-dapat nating iboto, no? Yan po, si Calyodi, si Attorney Luke, si Attorney Colmenares ng Bayan Muna bilang representative ng Bayan Muna Party List sa Kongreso, si Attorney Leila de Lima, si Attorney Shell Jokno, no? At ang iba pa nating matatapang na mga kongresista na lumalaban talaga sa mga tiwali na mga kasamahan nila sa gobyerno. Sila po ay atin lahat iboto. Kilala nyo po yan, sila Manuel, ang mga batang kongresista. Iboto po natin yan sila, no? Kesa naman po ang iboboto ninyo ay ang mga walang kwentang mga DDS line-up, ang iba pang Marcos line-up. Kita ninyo, no? Ang sigaw nga nila ay protektahan daw, protect Sara, no? Ang gusto nilang iboto ay si Camille Villar. So nangangahulugan na meron po kasing ako nabasang post na iboto raw si Camille Villar kaysa kay Bam Aquino, si Camille Villar daw ang iboto. Pues, at ang nakalagay po dito ay kaysa iboto nyo, mas mabuti pang iboto si Camille Villar kaysa daw kay Bam Aquino. Tapos may karugtong na protect Sara, no? Ayun po ang ibig sabihin nun, protect Sara. Naka-line up kay Marcos yan. So, ibig sabihin, lolokohin talaga nila si Marcos, no? Kaya po mga kapatid, lahat ng tao ni Marcos, lahatin na natin. Lahat ng tao ni Marcos sa pagkasenador, ibagsak natin. Pati na po ang mga tao ni Duterte sa pagkasenador ay ibagsak natin. Lahat po yan, ibasura na lang natin. Wala pong katiyakan ng mga tao ni Marcos sa line-up niya sa pagkasenador. Sapagkat tila po si BBM ay nililinlang lang ng mga taong ito. At pati na po itong si Erwin Tulfo, numero 1 na sinungaling at bastos sa ating mga kababaihan. Hindi po dapat na manalo yan. Mga kapatid, yan po ang ating tutukan. Ang boto natin ngayong 2025 sa senatorial candidates. At ipagpatuloy po natin ang pangampanya. Huwag po tayong makakalimot sa Diyos na tumawag at sasamahan niya tayo sigurado at nang sa gayon, makuha na natin ang ating pinananabikang pagbabago ng ating gobyerno dito sa ating bansang Pilipinas. Salamat po.